napansin ko, yung mga lumang bahay, malimit na gawing museum. Ito palang bahay na to, pag-aayos siya ng isang sikat na artista na 1950s. Stigdo? Pero alam mo, Atom, hindi lang naman mga lumang bahay ang pwedeng gawing museum eh. Pwede rin yung mga tangke ng tubig. Wow, talaga? Tara, puntahan natin. Pwede. Kaya lang kasi sa Capiz pa yun eh. Pero hindi, hayaan mo. Kakahatid sa atin ng KNN Capiz Bureau ang kwento ng kakaibang museong ito sa Rojas. Sige nga. Ito ang Rojas City Museum. Tinagurian itong ang Panublion. Dito matatagpuan ang pamana ng mga naunang henerasyon sa probinsya. Naisip kong kakaiba talaga ang museong ito dahil itinayo ang gusaling ito noong 1910 bilang isang malaking tangki ng tubig upang makatulong sa mga mamamayan sa mahabang panahon ng tag-init. Ang gusaling ito ay may taas na mahigit sa 6 na metro. Ang kapal ng pader nito ay 11 pulgada at may pabilog na sukat o diametro na 11 at kalahating metro, kasing laki ng boxing ring. Dahil sa modernong water system na nagbibigay ng supply ng tubig sa mga mamamayan sa aming lungsod, ay unti-unting nawala ang silbi ng tangki ng tubig. Sa pagsusumikap ng ilang mga kapisenyos, ang tangki ng tubig na ito ay naging museo noong taong 1989 para maging lalagyan ng mga bakas ng kahapon. Kung noong una ay tubig ang laman ng tangking ito, ngayon ay mga mahalagang bahagi na nakaraan ang nasa loob nito. Hali kayo at tuklasin natin kung ano ang mga pamanang ito. Siya si Ofelia Rendon, ang nagpapamahala ng museong ito at presidente ng Capiz Arts Council. Ang Panublion is a Visayan word that means heritage or legacy. So what you have here are the heritage, the legacies of the past. Habang kinakapanayam ko si Ginang Rendon, ay unti-unting nabubuo sa aking isipan ang kahalagahan ng museo sa pag-uugnay ng nakaraan sa kasalukuyan. Tampok sa museong ito ang Research Center na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa Capiz, tulad ng alamat ng bawat bayan, mga iba't ibang kanta at sayaw ng mga Capizenyo at marami pang iba. Mayroon ding mga larawan dito ng iba't ibang tanyag ng mga Capizenyo sa larangan ng sining, kultura, edukasyon at politika. Ang pinakadakilang anak ng Capiz, ang unang Pangulo ng Republika na si Presidente Manuel Rojas, ay mayroon ding commemorative exhibit sa museo. Dagdag pa sa exhibit ng Panublion ang mga artifacts ng Panayanon Bukidnon, ang pinakamalaking ethnic group na naninirahan sa sentro ng Panay Island. Nakita ko ang kanilang mga kagamitan, sandata at ang kanilang mga damit. Mayroon ding koleksyon ng sari-saring shells, mga unang barya at perang papel na ginagamit noong pang panahon ng Kastila hanggang ngayon, at antik na mga ceramics, kagamitang pilak at marami pang ibang mga gamit na ibinigay ng mga mamayan ng probinsya bilang kontribusyon sa museo. Hindi rin pahuli ang mga photo exhibits ng iba't ibang simbahan sa buong lalawigan, gayon din ang mga paintings na likha ng mga local artists. Dahil sa napakaraming nilalaman ng museong ito, ito ay madalas puntahan ng mga taong gustong kilalanin ang mga kustumbre at tradisyon ng mga taga-Capiz. Kung nawala man ang original na layunin ng pagdulong na gustahan nito dahil sa mga pagbabago tulad ng modernong water system, mas lubos pa ito napapakinabangan sa ngayon dahil kung hindi dito, hindi natin masisilayan ang ating mga nakaraan. Sa ngayon, ang museong ito ay kabilang na sa mga tourist attraction dito sa aming probinsya. Saan pa kayo makakakita ng tangke ng tubig na naging museo? Dito lang yan sa Capiz.